Dito po sa Wanted sa radyo, marami na po kami ng pagbati ng mga nag-aaway na magkapamilya, magkasintahan, mag-asawa, mag-live-in partner. Now, ito po yung kaso na kung saan marami na po kaming karanasan. Ganitong klaseng mga kaso. Susubukan po namin, one more time, ito pong ganitong klaseng kaso, kung kakayanin ba ng aming powers, itong pag-aaway na mag-ina. Papaliwanag sa atin ni Sherry. Yes, Idol, tama po kayo dyan. Since minor de edad po ang susunod nating sumbong at aksyon, makakausap po ninyo si alias Sha. Siya po ay 17 years old lamang po, Idol. Nirereklamo niya, Idol, yung sarili niyang ina dahil sa pamamahiya at pananakit po nito sa kanya. Kwento ni Sha, Idol, pumunta lang naman daw siya, Idol, sa birthday po ng kanilang boyfriend kahapon, Idol, kahapon. Bigyan daw po sana siya ng kalayaan ng kanyang nanay and nasa kabilang linya na po si Sha para maikwento po sa inyo yung buong detalye. Magandang hapon sa iyo, alias Sha. Magandang hapon din po, Sir Abby. Anong nangyari sa inyo ng mama mo? Binubugbog niyo po ako kagabi. Sabi po, sobrang sakit po ng katawan ko. Bakit ka binugbog? Anong nangyari? Kasalanan ko din po kasi. Siyempre, hindi niya naman ako kailangan bubugin eh. Kasi siyempre, malaki na ako, daraga na ako eh. Hindi niya naman kailangan ng ganun. Pwede naman ako usap. Correction, hindi ka pa dalaga. Dalagita ka pa lang. Until such time na ikaw naging 18, pwede ka masabing dalaga. Sabi ko po kasi papaalam po ako, may birthday po ng kaibigan ko. Tapos, di pa malabas gawa po ng may barangay nga po. Hindi na po tumuloy gawa po ng baka po mahuli ako. Kaya po nagpunta po. Boyfriend mo? Tapos nagtanong-tanong po yung mami ko po na na kung saan daw ako, sa mga kaibigan, sinanong ko. Tapos ayun po, hanggang sa pinuntahan po ako ni mami dito sa bahay po ng boyfriend ko. Tapos ayun po, nakita niya po ako, kinaluskat niya po ako, sinabunutan niya po ako sa harap ng boyfriend ko. Siyempre nakakaya po, yung mga kapitbahay pa po nakatingin. Mali yung pamamaraan ng mama mo na para ikaw sunduin, kunin o disiplinahin, hindi sa maraming tao. Pero matanong ko lamang siya, bakit nagkaroon ka ng boyfriend sa murang edad mo pa lang na yan? Sir, hindi ako siguro masama ako magkakaboyfriend, diba? Pasensya ka na kung ako yung medyo conservative, Para sa akin kasi hanggat hindi ka pa umaabot sa 18, dapat wala mo ng boyfriend. Ako tatay din kasi ako eh. Pero kung ikaw tumungtong na sa 18, kaya nga may tinatawag na dibo, pag dibo, yan, yung anak, pinapabayaan ng mga magulang na pwede nang gumawa ng sarili niyang mga desisyon. Until such time, nasa poder ka pa ng mga magulang mo, sana kung ano sabihin ng mga magulang mo, sundin mo at huwag ka muna mag-boyfriend at concentrate sa pag-aaral. Kung ako tatanungin mo, pasensya na. Yan yung opinion ko. So dapat di ka muna nagbo-boyfriend. At siyempre, siguro yung mama mo, parehong pananaw namin, yun, na-disiplina ka. Mali nga lang yung pamamaraan. Anong sunod na nangyari? Tapos kayo po, siyempre may nakakita po mga kapitbahay. Tapos po, pag uwi po ng bahay namin, ayun nga po, sinimulan niya na ako. Sinangin niya na po, binugbog niya po, tapos pinalo niya pa po ako ng kahoy. Kakalbuhin nga dapat ako pinipigilan ko. Tapos ayun po, nasugatan po yung leg ko ng gunting. Mali naman yon. Pero matanong ko lang siya, madalas ka bang pumunta sa boyfriend mo at doon ka nagmamalagi ng mahabang oras o natutulog ka doon? Minsan po, gawa po kasi minsan nagre-rebelde po, gawa po pinapagalitan po ako lagi ng mami ko. Tapos lagi pa sinisigawan sa bahay kahit wala naman ginagawa. Parang, ayun, isip mo magbibelde, gano'n. Okay, sige. Naintindihan ko ang isa sa mga reason kung bakit yung mga kabataan nagrebelde sa kanilang mga magulang dahil may problema sa bahay nila. Ano ba ang kadalasang naging problema sa bahay ninyo? Bakit hindi kayo nagkakaintindihan ng mama mo? Bukod sa boyfriend, Hindi ko din po alam din eh. Lagi naman pong galit sa akin yan. Hindi kaya dahil hindi ka tumutulong sa gawaing bahay? Tumutulong naman po sa gawain bahay. Pag nanguhuto siya, kailangan pa talaga sumigaw. Palagi mainit ang ulo. Opo, ganun po. Kumusta naman yung mga grades mo? Okay naman po siya. Oh, so wala tayong problema doon sa grades. Ibig sabihin, Opo. nag-aaral ka talaga. Ikaw ba ay mahilig magbarkada at umuwi ng gabi? At umiinom ka ba? Naninigarilyo? Ano po, alak. Naku po, nakita ko rin problema siya. Yun siguro, yung bang umiinom ka na dapat hindi pa. Nalaman siguro ng mama mo yun, kaya mainit ang ulo niya. Alam naman po ng magulang ko yun. Tsaka po mag-iinom na po kung may okasyon gano'n. At saka alam niya naman po na Pinapayagan ka niya or ginagawa mo yun nang hindi nila alam, pero alam nila, kaya lang hindi mo ginagawa sa harapan nila? Alam niya po, ginagawa ko po sa harapan nila. Pero okay naman po sa kanila yun. Okay lang sa kanila na iinom ka sa harap nila at
that age. Hindi po. Hindi naman po ako sa malay na pag-inuman eh. Sa bahay lang din naman po eh. Ilang taong ka nag-umpisang uminom? 15 anyos ka nagiinom. Naku po, Opo. napakabata mo pa talaga. Siya, paano ka natuto mag-inom? Matanong ko lamang sa'yo kung if you don't mind. Sa mga barkada lang din po. Yun ang sinasabi ko siya. 9 out of 10, talagang barkada, papahama ka lang yan. Opo. Pagdating sa panahon, iwanan ka niyan. Hindi katulad ng mga parents mo, kamag-anak mo, they will stick with you. Sa hirap sa ginawa. Itong mga barkada, sa sarap lang to. Pag wala ng sarap, wala na silang mapakinabangan sa'yo, wala na silang makuha sa'yo, lalayo na sila sa'yo. Mami Arlene, magandang hapon po, Mami Arlene. Magandang hapon po, sir. Mami Arlene, sa kabilang linya, si Sha, sinaktan niyo na po siya, napaya siya dahil nung nalaman niyo nandun siya sa kanyang boyfriend, sa bahay ng kanyang boyfriend, kinalagkad niyo na po siya at binugbog. Ganito po kasi yun, sir. Nag-umpisa po kasi yan. Siguro mga isang linggo na. Okay. Gawa ng, nag-reveal po na po kasi yan, sir. Ngayon, ang ginagawa niya, uuwi lang dito sa bahay, maligo. Pagkatapos po, punta ulit po boyfriend niya. Ilang araw din po, ganyan ang nangyayari sa kanya. Hayaan ko lang siya. Hindi ko na po siya. Hindi ko makontrol eh. Meron pa ho ba siyang papa? Wala po. Ano yan? Wala po kami. Parang isipagan na lang po kayo. Nasubukan niyo na ho ba siyang kausapin, masinsinan, one-on-one, kayo lang dalawa? At nasabi niyo sa kanya yung sitwasyon? Nag-usap na po kasi kami niyan, sir, gawa ng, siguro mga 3 days ago lang. Gawa ng, nung lumayas po kasi yan dito sa amin, nung umuwi po siya, mga isang linggo na po siguro yung ginagawa niya yung gano'n. Umuwi siya dito sa bahay. Nilagay niya po pera dyan sa may wallet ko, kinuha po niya yung 1,000. Sabi ko sa kanya, ibalik mo yung pera kasi budget natin yun sa linggo. Ayaw niya talaga, yan, kasi hindi naman daw niya kinuha, ganito ganyan. Ginawa ko sa kanya, sige, kung gusto mo, umalis ka dito or ibalik mo yung pera, sabi ko gano'n sa kanya. Eh di na pinili ko po niyang lumayas, pinili niyang tumira doon sa kabilang bahay. Siya, totoo ba na kinuha mo yung 1,000 pera ng mama mo na budget niyo yung para sa pagkain sana yun? Opo. Naku. Gawa po kasi nung may utang po ako nun sa kaibigan ko noon. Eh ngayon po, sinisingilip po ako. Paano ka nagkautang sa kaibigan mo? Matagal na po yun. Gawa po kasi sa vape. Babe, Opo. ako po, hindi ka lang pala nag-iinom, nanigarilyo ka pa rin. Kasi babe, sigarilyo din yan. Opo. Alam mo siya, dapat pag kailangan mo ng pera, hinihingi mo yan. Huwag mong kukunin kasi alam mo, nag-uumpisa yan sa maliit na bagay. Okay lang yan kasi magulang mo. Hindi ka naman pwedeng idemanda ng mama mo. Ang nakakatakot yan siya. Pagdating ng panahon, pag kumuha ka ng pera ng ibang tao, pwede ka mademanda at pwede ka makulong. Opo. Huwag mo nang ulitin yon. Hindi magandang ugali yon. Okay, siya, ganito na lang. Okay ba sa'yo na pagbatiin ko na lang kayo ng mami mo? Ano bang gusto mo mangyari siya? Gusto ko lang po mangyari, maging open kami sa kanya eh. Maging okay lang sa kanya, kahit gano'n. Pinapalayo niya po ako dito sa boyfriend ko. Kailan ka mag-18 siya? Sa April 7 po, next year. Alam mo siya, hanggat hindi ka pa 18 years old, nasa poder ka pa rin ng mama mo. Now, kapag hindi ka kayang disiplinahin ng mama mo, halimbawa lang sinasabi ko ng senaryo siya at ginibap ka ng mama mo, mapipilitan si mama mo na tumawag sa MSWD o DSWD at DSWD ang magkukustodiya sa'yo, yung estado. Mas stricto doon. At doon, pag nagkamali ka, talaga meron katapat na disiplina. Mami, Po, sir. ang sinasabi po ngayon ni siya, pabayaan mo na lang daw siya kung ano yung mga gusto niyang gawin at para magkabati na kayo. Hindi po pwede sa akin yan, sir, kasi ang ginagawa po niya, puro gala lang po siya. Doon po lagi natutulog sa boyfriend. Ngayon, kung ano-anong kahihiyan na po yung dinadala niya dito sa pamilya ko eh. Kung ano-ano po, may nalalaman po ako na kaya daw siya umalis kasi minumolestya siya ng asawa ko. Pumalag po yan dito. Ngayon, pinaghaharap ko nga po, sabi ko sa kanya, pag hinindigan mo yung sinasabi mo kung sino yung lalaki, so nagharap-harap na po kami dito sa presidente namin. Ngayon, akala ko po sir, okay na po yun kasi akala ko nagdala na siya kasi lahat pinangaralan na siya kung ano-anong pinangaral sa kanya. Ano po yung sinasabi niya na minumulay siya ng stepfather? Ay, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung kwento. Kaya nga, ang ginawa ko, pinabarangay. Okay, sige. Wag na pag-usapan. Bakit ka kasi gumawa-gawa ng istorya siya? Napakasensitibong issue. Hindi naman po ako gumagawa, no? Para po sinisiraan lang po kami ng gano'n. Hindi pa nagkukwento ng gano'n. Okay, well, saan manggagaling yun kung hindi sa'yo? But anyway, sige, tapos na yon. Hayaan na natin. Alam po na pagkaintindi.
Siya, ganito si mama mo hindi niya gusto yung nais mong mangyari na pabayaan ka na lang sa gusto mong gawin na para bang matanda ka na parang nasa right age ka na. Kahit na siguro sino magulang, hindi papayag. Insulto nga naman sa kanya yon na pupunta ka sa bahay nyo kung anong oras mo gustong pumunta, umalis ka kung anong oras mo gustong umalis, matutulog ka sa boyfriend mo, mukhang hindi naman natatama. Alimbawa siya, balik rin natin. Kunyari ikaw si mami siya at meron kang naging anak at nasa minor age pa, tapos sinusuway-suway yung mga kagustuhan mo. Anong sasabihin mo doon sa bata? Disiplinahin po. Disiplinahin mo. Di ba? Yun ang ginagawa ni mami mo ngayon sa'yo. Opo. Dapat, ipagpasensya mo si mami mo. Sundin mo si mami mo. Para sa kabutihan mo naman yan eh. Hindi naman po kasi pwedeng palu-paluin po ko lagi. Kasi sigaw-sigawan, ganun. Pero alam mo siya, kuminsan yung pasensya ng tao na stretch eh. Kahit na siguro ikaw siya, pag sobrang sama mo ng loob, sobrang galit mo na sa isang tao, baka makakagawa ka rin ng mga bagay na hindi ka dapat-dapat. Opo. Tao lang si mama mo eh. Lalo pat ang daming beses na siya nagpapasensya sa'yo. Pasalamat ka nga, meron kang mami mo na nagmamahal sa'yo. Alam mo siya, may kwento ako sa'yo. Tumingin-tingin ka dyan sa kalye, maraming mga babaeng gala dyan, mga anak na gala. Yung iba napupunta sa nightclub, napupunta sa mga prostitution din, kung saan-saan napupunta. Bakit? Pinapabayaan sila ng mama nila. Walang pakialam yung mga mama nila. Ang buhay ng mga batang yon, nagkakagewang-gewang, sira. Pero ikaw, tingnan mo yung mama mo, hinahabol-habol ka. Ibig sabihin, may pagpapahalaga sa yung mama mo. Sobrang pagpapahalaga. Dahil kung wala siya pagpapahalaga, pwede naman niya sabihin, sige, bahala ka dyan sa buhay mo. Walang pakialam sa'yo. Opo. May pagpapahalaga sa yung mama mo. Mahal na mahal ka niya. So dapat, pag mahal ka ng isang tao, suklian mo. Di ba? Di ba? Ganun din ikaw. Tulad yan, mahal mo yung boyfriend mo. Siyempre, gusto mo yung boyfriend mo, suklian ka rin ng pagmamahal. Opo. Kasi yung pagmamahal siya, two-way street yan. Hindi naman pwedeng one-way street. Isa lang ang magkikinabang, dapat pareho. Baka gusto mo siya humingi ng sorry sa mami mo at para magkabati na kayo, kung ano may tulong ko sa inyong pareho, tutulong ako. Sige po. Sige. Eto, Mami Arlene, may sasabihin daw po sa inyo si siya. Hello, Mami. Sorry na. Alam mo, isa lang naman ang gusto ko eh. Yung hindi ka nagalit, sinasagala-gala. Kasi lagi mo naman kasi pinapagalitan pag nandyan ako eh. Papagalitan ka kasi sa mga ginagawa mong mali. Siyempre, nakakasakit ka natin. Yun lang naman ang hindi namin eh. Sinasabi mo sa akin. Sa bahay. Now, halimbawa, hindi ka na kayang awatin ni mama mo at ako'y tutulong sa abot na aking makakaya. Kapag si mama mo ang pupunta sa amin at ipinasusumbong ka sa DSWD, kukunin ka ng DSWD. Mas may... Oo, siyempre, lahat ng tao ayaw doon. Kahit na ako. Naku, pag sinabing DSWD, manginginig ako sa takot. Nakakatakot doon, hirap ng buhay doon. Sus, ang tataray ng mga tao doon. Patay kang bata ka. Wala. Parang impyerno doon. Sa bahay, sarap-sarap, parang kang nasa langit. O, di ba? Ayaw mo mapunta doon sa DSWD? Opo. O, sundin mo yung patakaran ng ni mama mo sa bahay. Opo. Ilang beses na po yan na sinasabihan ng gano'n. Kagabi po kasi napag-desisyonan ko na po na sana na ngayon pupunta po sana kong DSWD kasi gusto ko po sana makulong yan doon kasi para baka sakaling matauhan po yan. Naku, mahirap pag napunta na siya doon. Mahirap na wala nang atrasan po yun. Yun nga po, kasi kagabi nag-text po ako dito sa presidente namin kung ano nga po dapat gawin dyan. Kasi hindi ko na talaga siya kayang kontrolin pa. Yun nga po yung advice ng presidente namin. Ano po yung presidente ng homeowners? Opo. Ma'am, ayaw ng bata na mapunta sa DSWD. Kung gano'n, ayaw na mapunta doon, dapat matuto po siyang maano dito sa bahay, pumirmi. Kasi puro barkada lang po kasing ginagawa niya. O tingnan mo kung anong nangyayari sa kanya ngayon. Ano kaya bigyan natin ng one more chance? Kapag halimbawa ma'am hindi pa rin umubra, then kami na po mismo tutulong sa inyo na para talagang siya ay makausap na ng mga social worker at magawa ng evaluation, assessment at kung talagang nararapat siya mapunta sa DSWD sa pangalaga nila, so be it. Ano po kasi sir, yung plano po talaga dapat yan. Uuwi na po yan sa probinsya after ng lockdown. Kasi doon na po siya pag-aralin doon sa nanay ko. Kasi doon sa nanay ko lang po yan nakikinig. Tsaka ayaw na po ng asawa ko sa mga nangyayari ngayon. Kaya sabi niya, pauwiin ko na lang daw po yan para walang... Siya o ba'y nasubukan niya tumira doon sa nanay mo? Doon po yan lumaki sir. Ano naman naging sitwasyon nung nandun siya sa lola niya? Mahal naman po yan sila ng nanay ko doon. Siya, Hello po. sabi ni mama mo, ikaw raw ay dadalhin na lang doon sa probinsya pagkatapos ng lockdown. Total, sanay ka man daw doon at gusto mo rin lola mo. Okay ba sa'yo? Opo. So for the meantime siya, para hindi maunsyami yung pagpunta mo doon sa lola mo,
You must behave at sundin mo yung patakaran ni mama mo para sa gayon, hindi ka namin madadala sa DSWD dahil kapag halimbawa, break mo yung house rules, meaning patakaran ni mama, kami mapipilitan na sasamahan si mama sa DSWD para kukunin ka ng DSWD. Opo. Hanggat hindi ka pa napupunta sa lola, behave ka muna dito kay mama. Kung anong gusto niya, sundin mo. Okay sa'yo? Opo. Mami Arlene, Yes po. sige po, magbibehave na po muna siya. Tapos pagkatapos ng lockdown, kami na po mismo ang tutulong, mamamasahe, sasamahan po namin siya papunta doon sa lola niya. Saan po ba itong probinsya, ma'am? Sa Surigao, sir po, sir. Sige po, sasamahan po namin siya, ililipat namin siya papuntang Surigao. Pagkatapos po ng lockdown, pag okay na lahat, ihatid namin siya doon sa lola niya. Opo, sir. For the meantime, siya po raw ay magbibehave kasi ayaw niya po mapunta sa DSWD kasi mahirap nga naman pag napunta sa DSWD. Nako, ang higpit ng mga tao doon. Ayun po talaga tayo na po dapat yan eh. Kasi di nakikinig eh. Dahil mo pang nasa kalaboso ka, pag nandoon ka, ang daming bawal. Ang higpit ng bantay doon. Ang lalaki ng mga mata ng mga nagbabantay doon. Nakasimangot pa, Sos Mariosep. Ayoko mapunta doon, kuha ako. O, sige, okay na po yan, Mami Arlene. Ano po? Opo, sir. Basta ipapangako lang niya na hindi na siya pupunta ng barkada at lalo-lalo na doon sa boyfriend niya. Siya. Siguro for now, text-text na lang muna kayo ng boyfriend mo. Total, nandyan na yan. Baka pwede mga tawag-tawag na lang muna. Okay ba sa'yo, Mami? Total, tawag-tawag na lang muna. Huwag na muna yung pumunta. Tama? Okay lang po yan, sir. Basta huwag yan pumunta doon sa bahay ng lalaki mismo. Kung si lalaki pupunta dyan sa bahay, papayagan mo. Hindi rin po. Kasi Okay. marami na pong sumbong dito sa akin. Anong klaseng lalaki yung boyfriend niya eh. Sige, sige. May sorry na. Okay naman yan sa akin. Wala namang problema yan. Basta marunong ka lang sumunod sa akin. Alam mo naman yan. So ngayon, uwi ka na siya, tapos mag-usap kayo ni Mami mo, okay? Sige po. Sige, kapag may problema pa, Mami, tawag ka lang sa amin at kami po ready naman pumunta kagad sa DSWD. Okay? Apo, sir. Salamat po, sir. Ayan po, napag-ayos namin. Hopefully, tuloy-tuloy na po yan. At least, umubra pa rin yung powers ko. Marami po kaming karanasan. Marami na po kaming nagawa ng paraan na mag-asawa, napagbati namin, napagbalik namin, mga magulang at anak, napagbati, magkakamag-anak, napagbati, ito, napagbati. At marami pa kami mapagbabati na magkakamag-anak na nag-away-away. At yan po ang isa naming natatawag na expertise. At pinagmamalaki po namin yan. Hello po, good afternoon po Sir Rafi. Maraming salamat po sa inyo kasi nakauwi na po dito sa bahay. Tsaka okay na po kami ni Mami. Okay na po pakikisama namin sa isa. Siguro kung hindi dahil po sa inyo, hindi po kami magkakabati ni Mami. Tsaka salamat din po kasi kayo po mismo maghatid sa akin sa probinsya. Hello po, Sir Rafi. Good afternoon. Maraming salamat po sa inyo dahil sa mga advice po ninyo. Nakinig naman po yung anak ko at hindi na po siya panay gala at hindi na rin napunta lagi sa boyfriend niya. Maraming salamat po talaga sa Rapi Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan.